sun. The infinite source of energy. It's powerful. It's clean. It's free. And our topic is how to mount your solar rooftop the best way. Okay, so we have observed that madaming ating mga solarista na hindi optimum, no? Hindi maximum ang mga pagkakabit nila ng mga solar panel. Basta may patong lang yung solar panel, okay na. Akala nila, basta may patong mo lang, okay na. Eh, hindi ganun eh. Kaya yan yung tinetick up natin dyan sa CREX program para ang ating mga kababayan na magkakabit ng mga solar panel ay ma-maximize nila yung kanilang harvest ng enerhiya. Yan. So, ito ngayon ang topic natin at syempre, i-upload din natin to para sa ating grupo na kumukuha ng Certified Renewable Energy Expert Program. Okay, so napakahalaga ito kasi lalo na ngayon na daming nagrereklamo dito sa malaking bayarin sa enerhiya, sa kuryente, nitong pandemic. Nakita naman natin yung mga sa social media, mga nagrereklamo na bigla daw tumaas ang kanilang mga bayarin sa enerhiya, sa kuryente. Lalong-lalo na dito sa Metro Manila kay Meralco, no? At siguro ganon din sa ibang lugar kasi nga hindi sila nag-reading nung panahon ng lockdown at gumawa na lang ng mabilis na billing itong mga utility companies at ayan na nga, nabigla ang madami. So ito, hot na hot itong paglalagay ng mga solar ngayon, dahil alam naman natin, ito yung talagang pagkakataon na natin para maka-recover sa mataas na bayarin sa konsumo sa enerhiya. So yan ang topic natin, how to mount your solar rooftop the best way or the optimum way. Yan. So magdasal muna tayo. Amang banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga biyaya at sa tuloy-tuloy mong paggabay sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod sa aming mga kapatid at sa aming bayan. Sana po magagawain ito ay magbibigay ng dagdag na kalaman, kakayahan at kaunlaran ng bawat isa at para sa aming bayan. At sana po ilayo mo po kami sa sakit, lalo na itong COVID, at ilayo mo rin kami sa mga sakuna o disgrasya. At siyempre, sana po ganun din ang aming mga mahal sa buhay ay ligtas mo po sila, layo mo sa sakit at layo mo sa mga kapahamakan. Lahat pong ito, Panginoon, ay aming tinataas sa iyo at sa pangalan ng iyong anak na si Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. Okay. Ako po ulit si Engineer William Masintuan, isang professional electrical engineer at syempre ako yung nagpapasimuno nitong Certified Renewable Energy Expert or Practitioner Program ng Solar Engineering Division ng MEPF Organization of the Philippines. So, ito sa totoo lang, ito ang number one advocacy natin kasi ako naniniwala na pag ito'y magamit ng karamihan ng ating mga kababayan ay malamang makakabalik tayo sa industrialisasyon. Kasi kung tignan nyo ang history ng bansa natin, noong panahon ng martial law ay nagtayo si President Marcos ng mga renewable energy power plant. Yan yung mga hydroelectric. Makikita nyo naman hydroelectric, yung mga magat, ang laki niyan. Yung Pantabangan, ang laki rin yan. Of course, yung mga Angat, Binga, ang Buklaw, yun, dinagdagan niya yung Agus Project sa Maria Cristina kasi dati nang meron, nasimulan yun, panahon ni President Quirino. Tapos sumunod si President Magsaysay
hanggang kay Garcia, Macapagal. At nung dumating na si Marcos, dahil nga yan ang mga advocacy niya, yung mga infrastructure. Yan yung ano niya, yung mga North Luzon Expressway, mga South Luzon Expressway, yan, dami. Yung San Juanico Bridge, at marami pang iba. Yung mga nakita nyo naman, yung mga heart center, lung center, kidney center, yung mga cultural center, folk arts theater. Talagang dami niyang pinagawa. Mahilig siya yung construction. Kasi naniniwala tayo na pagka meron tayong construction, magkaroon ng pag-angat ng ekonomiya. Kasi may trabaho mga tao, di ba? Mangailangan ka ng bato, graba, buhangin, semento, bakal, di ba? Tapos kailanganin mo ang labor. So magkakaroon ng trabaho mga tao. Magkakaroon ng trabaho ng mga inhinyero dahil magde-design, magsusupervise, pati architects, di ba? Alisin mo yung construction, tignan mo kung anong ekonomiya natin. Wala, bagsak, di ba? Kaya yun yung time niya, nagtayo ng marami, pati na yung mga geothermal, yung Macban, TV, Bakon, Bakon Manito, Bakman, Bakon Manito Albay, at saka dyan sa Tungunan Leyte, nanganak na yan, marami na. Yang Palimpinon sa Negros Oriental, malapit sa Dumaguete. Yang Mount Apo, meron din yan, at saka yung mga iba pa. Of course, nandyan yung mga sinaunang mga power plant na tawag nito, mga kumukonsumo ng bunker oil, pero unti-unting ni-retire yun, yung mga TGen, Rockwell, yung Rockwell naging power plant, naging mall na siya, di ba? Yung TGen, yung Sukat, sa Sukat nun meron dalawang mausok na power plant dyan. Meron pang isang natira sa parang sa Hala-Hala yata o Pililla Rizal, meron pa diyang isa na under pa rin siya ng hindi na Apocor, parang Pisan, no? So, syempre, nung nandyan yan, papunta na tayo sa industrialization kasi murang kuryente mo galing dyan sa hydro at saka geothermal, di ba? Wala kang fuel dyan Hindi ka apektado masyado ng pagtaas, pagbaba ng langis, ng presyo ng langis. Kaso, nung dumating na sila, yung pumalit sa kanya, nagsimula silang mag-privatize. Nagbebenta yung mga ano na yan. Kasi ang tingin nila, corrupt daw yung patakbo. Corrupt yung patakbo ng Napocor, corrupt ng mga iba pang ahensya. Ibigay na lang sa private sector, sa mga oligarchs, malalaking kumpanya. Kasi mas magaling daw magpatakbo. Tama naman, magaling nga magpatakbo na yan. Ang problema, hindi nila nakita, wala silang foresight, hindi nila nakita na darating ang panahon, babawiin ni oligarch yung kanyang investment. Ngayon, siyempre, nasa negosyante na ngayon, makokontrol mo ko ba ang presyo niya? Kaya tignan mo, utay-utay na tumaas yan. Kasi babawiin niya yung gastos niya. At ngayon, napakataas na. Alam ko, nung panahon ni Marcos, siguro binabayaran lang per kilowatt hour, nasa mga 3 pesos something Ngayon, nasa 10 pesos sa mga tahanan. Nasa 6 pesos sa mga factories, nasa mga 8 pesos sa mga commercial, sa mga tahanan, 10, 11, 12 pesos. Meron pa nga mga 13, 14 dyan So, kung ibabase mo dun sa 3 pesos na sinasabi ko, nag-times 3, nag-times 4 ang halaga. Anong mangyari dyan? Yung mga factories na nandito nung araw, yung mga National Steel, pati Caltex, kasi nagre-refine dati Caltex, tumigil siya mag-refine. Yung Intel, nagsara rin, lumipat sa ibang bansa. Yung Colgate, hindi na gumawa rito, lumipat din ibang bansa. Merong stamping plant ng Ford, gumagawa ng kotse sa Bataan. Nilipat din niya sa, kundi man Thailand. Basta nilipat. Di nawalan tayo ng mga nagpapatrabaho, di ba? Mga kumpanya na pwede magtrabaho ng ating mga kababayan. Kaya tuloy, nung unti-unting mawala itong kumpanya nito, siyempre, di saan pa magtatrabaho mga kapatid natin, mga kababayan natin? Di sa abroad. Noong araw naman, meron na rin yun. Panahon ni President Marcos, meron na yun. Abroad na yung tatay ko, nagtrabaho sa Hawaii nung bata-bata siya no? Yung mga OFWs natin noong araw, pumupunta sa Espanya, pumupunta sa Amerika, sa California, di ba? Sa Hawaii, di ba? Yan yung mga naunang OFWs. Pero hindi ganun karami nung araw. Ngayon, talagang wala ka masyadong trabaho rito kaya lalabas ka. Kasi wala tayong factories na malalaki. Kung meron man, konti lang yan. Lumaki na populasyon natin Di ba? Isa pa, nagtayo yung Marcos ng mga export processing zone. Meron sa Maribeles, meron sa Baguio,
at saka meron dun sa Mactan. Hindi masyadong nadagdagan yan. Mabibilang lang yung nadagdag. Samantala yung China, panahon ni nauna nagtayo ng mga export processing zone. Si Marcos, nauna yan. Mga 73, 4, 5, ganyan. Si China, nagsimula siyang mag-open up ng processing zone. Panahon ni namatay na si Mao Zedong tsaka Chu Enlai. Pumalit na si Deng Xiaoping, 1988 kung di ako nagkakamali. At nakita mo, nagbukas siya sa Shanghai, sa Guangzhou, sa Shenzhen, at mga iba pang lugar sa China. Tignan mo ngayon, ang manufacturing na kay China. Di mo na mababawi kasi nandun, minentain nila mababang kuryente, gobyerno nilang may tanga ng power generation, kaya kaya nilang ibigay ang kuryente ng mura. At ayun, hindi umalis yung mga factories dun. At hanggang sa natuto yung mga inchik, para kopyahin lahat yung mga technology ng ibang bansa. Hanggang sa ngayon, ginagawa nila doon yung mga kinokopya nila. Eh tayo, alam niyo na nangyari sa atin. So ito yung pagkakataon natin, mga kababayan, mga kaibigan. Ito na, solar. Kasi pag naglagay ka nito, eh sarili mo na yung kuryente na galing sa solar eh. So mababawasan na yung babayaran mo kay Meralco, di ba? So dapat ipaliwanag natin, ipaliwanag natin sa iba yan na ganito talaga to para mas maraming mag-adapt nito. Okay? So God will bless our country more if every Filipino home has a solar rooftop. Napakasimple itong aking sinasabi nito. Siyempre nga naman, paglagay ka ng panel sa bubungan mo, edi araw-araw na ka na natatanggap ka na ng libreng enerhiya, di ba? Di ba? Kung wala ka nito, wala, babagsak lang yung ulan, takbo na dun sa gutter at wala kang pakinabang sa bubong mo maliban lang sa pangharang sa ulan, pangharang sa init ni haring araw. So hindi ka smart. Samantala kung lagyan mo to ng solar panel, smart ka kasi ginawa mo yung pangharang na yon na harvester ng kuryente or enerhiya, di ba? Yun smart eh. Okay, so punta na tayo sa topic. Ito yung ginawa kong table of contents. Backgrounder, okay, quality optimum solar system installation, then samples of adequate structural mounting, sample of certification by structural engineer, kasi kailangan gawin mo matibay, no? Samples of wrong solar installation. So, medyo may siningit ako dyan, pero at least in general, ito yung topic ko, no? Okay. At ito yung backgrounder ko. If a solar installation is not correctly done, the solar power system will be there for the next 30 years, 25 to 30 years, or more. And this may be the results. Number one, if mounting of the solar system is not optimum, the client, owner will be deprived of the much needed savings and economic returns for the next 25 to 30 years, di ba? Magiging talo si may-ari. Akala niya malaki yung bawi niya, yung pala mahina kasi mali ang pagkapatong. Number two, if the installation is not electrically safe, a short circuit may occur, which might cause a fire or even an accident or a damage to the property. Pagkamali-mali ang gawa, di ba? Hindi provide ng adequate or hindi sinunod yung code, Philippine Electrical Code sa pagkabit. Shortcut lang. So, delikado. Number 3, if the mounting is not structurally adequate and a strong typhoon might damage or blow away the panels, no? Siyempre, pwede siyang ilipad ng malakas na bagyo, lalo na pag nandyan ka banda sa mismong Samar and Leyte, di ba? Kaya dapat tibay-tibayan natin yan. Okay? So, yun yung mga gusto kong i-discuss ngayon. Okay? So, pero bago tayo magpatuloy, batiin natin yung mga nandyan. Kanina, nakita ko na yung mga nandyan sa natin, chat box natin. Batiin natin para Okay, nandyan si Bonnie Merano. Good evening, Sir Will. Good evening, Bonnie. Si Felix Kawile. Good PM, Sir Will. Nice to see you again. Yes, Felix, no? And, Sir, kay Felix ulit. Sir Will, tanong lang po, ano pala yung training para sa accreditation ng solar designer? Ito nga yung actually hindi lang solar designer, Felix, no? Ito yung certified renewable energy
Practitioner o CREX, Certified Renewable Energy Practitioner or Expert. Yung practitioner, pwede mo palitan na expert, kaya naging CREX, CREX program, no? So ngayon, ongoing na siya, pero pwede pang, kung merong gustong humabol sa inyo, kasi love nyo rin itong aking advocacy nito, pwede pa kayong humabol kasi 4 to 5 months ito. Kaya lang ito itong program na ito medyo sorry, medyo ano siya, yung requirements niya medyo may kabigatan Kailangan gagawa ka ng project pagka napanood mo na lahat na yung mga lessons, pag na-aral mo lahat yung lessons, kailangan gumawa ka ng sarili mong rooftop solar para ma-experience mo kung paano talaga, no? Wala naman siyang limit. Kung maliit lang kaya mong ilagay, di okay lang. Basta maganda na ano. Kung hindi mo naman kayang maglagay sarili mo at meron kang makausap na kliyente na gustong magpalagay, di ba? In other words, kukontratahin mo na. Hands-on ka na. Ay, pwede rin yun. Mas maganda nga yun kasi habang nag-aaral ka, kikita ka pa, di ba? Tapos may magagamit ka para dito sa CREX. O, di ba? Pwede yun. At tutulungan kita. Okay. So, ibig sabihin, yung kliyente mo, supposing yung kliyente mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, di ba? Di syempre, di bali nang di ka masyadong kumita na malaki, basta matuloy lang ang project, di ba? At may magamit ka rin na project. Okay. Pag nagawa mo yan, gagawa mo lang ng technical report. So, parang yung ginagawa ng mga pumapasa sa PE, gumagawa sila technical report, o yung mga pumapasa sa PME, may technical report din yan. Para ikaw ay mabigyan nitong Certified Renewable Energy Expert Program or accreditation. So yun Felix, medyo ano siya ng konti Medyo mataas yung level niya dahil sa technical report preparation, no? Okay. Ronnie Rivera, good evening sir. Alfredo Langit, good evening sir Will. Easy Rider X, hi sir Will, good evening. I'm Eric Panganiban, watching from Pasig. Mukhang kapitbahay tayo, Eric Panganiban. Nandito lang ako sa De La Paz, Pasig. Ikaw, sa anong barangay ka ng Pasig, okay? Ruel London, good evening Sir Will. Present, yes, of course. Guillermo Del Mondo, good evening Sir Idol, Sir Will from Abu Dhabi, UAE. Regards sa mga kababayan natin yan sa Abu Dhabi, Giller Del Mondo, no? Easy Rider, hi Sir Will, gusto ko po sana maka-avail ng copy ng seminar nyo last week. Thanks po, Eric Panganiban. Yung huhingi ng kopya ng mga discussion points natin na PDF copy, mag-email lang kayo sa akin, wiljuan.engr@gmail.com. No, ulitin ko, wiljuan.engr@gmail.com. Okay? Sabihin nyo lang na humingi ka ng specific, no? Huwag mo na mahingin lahat kasi meron mga gusto lahat na raw. Mahigit na 20 yata yon. Ang hirap naman nun. Padala ko lahat sa yung 20. Dapat yung napanood mo na, yun ang hingin mo. Panoorin mo muna. Pagka medyo sa tingin mo, mukhang okay ito sabihin mo sa akin yung hingi ka ng kopya nun. Di ba? Huwag mong hingin yung hindi mo pa napanood kasi, siyempre, una-una, dami nun merong mga ganun kasi gusto one time na. Huwag naman. Okay? Otherwise, madi-defeat yung purpose ko. Gusto kong panoorin mo So, nag-undergo ka na ng seminar habang pinapanood mo. Tapos, meron kang gustong maklaro pa na ayaw mo nang bumalik dito kasi siyempre meron tong chat box, di ba? Ikaw na lang mag-aaral doon. Yun, yung PDF na titignan mo. Pero you can always come back to the PowerPoints uploaded. Yan ang advantage nitong aking ginawa. Kaya kung may mga tanong, gusto kong masagot lahat, no? Okay, so George Arnel Johnson, good evening Sir Will. George, kumusta na yung itong si George Arnel Johnson, kasama yan sa CREX program. Nabasa, pang ilang video na napanood mo George Johnson, Okay, ED Rider X, Pinagbuhatan, Pasig ako sir. Pinagbuhatan. That's the biggest barangay of the city of Pasig, Pinagbuhatan. Okay. Yan, nice to hear, Easy Rider, no? Regards dyan sa mga kababayan natin dyan sa Pinagbuhatan, Pasig. Okay. Installing the solar power system.
It's best to have a solar contractor who employs a licensed electrical engineer or a licensed master electrician who will install the solar system. Before choosing a contractor, ask yourself the following questions. Has the company installed grid-connected PV systems? If not, has it installed off-grid or standalone PV systems? Experience in installing a grid-connected system is valuable because some elements of the installation, particularly interconnection with the local utility, like Meralco, is unique to these systems. However, a competent company with an off-grid PV experience should not be eliminated just because it has not yet installed grid-connected PV systems. Experience with off-grid systems is valuable too, because grid-independent systems are more technically complex than grid-tied systems. Installing the solar power system. How many years of experience does a company have in installed PV systems? A contractor who has been in the business for a long time understands how to work with customers and to compete effectively with other firms. Additionally, this contractor installer will probably be aware of the latest provisions of the Philippine Electrical Code, PEC, and the permit requirements of the National Building Code, NBC, regarding the installation of electrical systems, including those for solar or other renewable energy supply system. Before any or all electrical works are done, including electrical additions, modifications, or renovations, the contractor must first obtain an electrical permit from the office of the building official. Installing the solar power system. Is the company properly licensed or certified? Only a qualified and licensed contractor should install PV systems. This means that either the installer or subcontractor has a PRC professional electrical license or a PCAB license. You may check on the website of the PRC whether a person has a valid electrical engineer's or master electrician's license, or check with PCAB if the contractor is licensed. In addition to being properly licensed, installers must demonstrate that they have special knowledge and appropriate skills in installing PV systems. These can be validated by a certification from the solar industry players or trade associations like the CREX program of the MEPF Organization of the Philippines. Installing the solar power system. Adequately secured mounting. It should be emphasized that when solar systems are to be installed in locations which are usually within the initial path of super typhoons, the structural support and mountings must be certified to be adequate for 350 kph winds, as in Super Typhoon Yolanda in November 2013. These locations include those areas from the southern part of the Pacific Ocean to the eastern seaboard of the country, including Samar, Leyte, Biliran, Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Catanduanes, Surigao del Norte, Davao Oriental, and other adjoining provinces. The wind load calculations must be made to determine the actual size of concrete foundations for PV arrays, as well as the appropriate size of mounting bolts and nuts. A certification from a licensed civil or structural engineer may be acquired to ensure safety before the project begins. Okay, so ito ang picture ng isang solar panel na monocrystalline. Yung ibabaw niya ganito itsura, no? So ayan. Monocrystalline, pagka maitim siya na merong diamond, itong mga ganito, diamond na yan, nagpapewatig na yan ay monocrystalline. Yung polycrystalline, wala siyang ganito. At mga sinauna nun, kulay bluish sila. Okay?
Ngayon, ang capacity nito, eh, yung 2 meters by 1 meter, 2 meters long by 1 meters long. Roughly hindi naman saktong-sakto nito. Parang 1.94 yata meters by 0.96, basta almost 1 meter na ang lapad, tapos almost 2 meters yung length niya. At saka ang mga capacity output iba-iba. Alam mo naman yung mga manufacturer, nagkakanya-kanya silang improvement ng performance. May 360 watts, may 370 watts, may 385 watts. Noong araw to mga 300 watts lang yung mga output nito. Pero ngayon, dahil nag-improve ang manufacturing nila, tumaas ang output. 360, 370, 385 na yan. Okay, so 2 meters by 1 meter siya. Ang bigat naman niya, mga 20 kilos. Mga 20 kilos. Alam niyo ba na yung bigat ng yero, yung ordinaryong yero, ayan. Take note that the weight, ito pala likod ng likod ng panel. The weight of the 360, 370, 385 solar panels, which is approximately 20 kilos, is almost 3 times the weight of an equivalent area, 2 meters by 1 meter, of a GI roofing. So, ibig kong sabihin, itong si solar panel, 3 times ang bigat nito dun sa ordinaryong yero. Yung yero mo, yung corrugated, di ba? Ganon. Or yung rib type, ganon ba? Parang ganon, no? O kaya yung para bang, maraming design ng mga yero So, ano man yung yero na yan, and the average yan, ang bigat niyan, sa isang 1 by 2 meters area na yero, pag kinat mo yun, kinilo, mga 7 kilos lang yun. Roughly 7 kilos. Samantala ito, 20, so almost 3 times, di ba? Okay, so anong nito? Itong impormasyon na ito. Ibig sabihin, dahil mas mabigat ito kaysa sa yero, di mas mahirap ito ilipad ng hangin. Di ba? Dahil ito, almost 3 times ang bigat niya sa yero, mas mahirap ito ilipad ng hangin. Tandaan natin yan, Kasi akala nung iba, basta maililipad na lang daw at pupulutin na sa bakanteng lupa. Yung mga nagsasalita ng ganon, mahina ang kukote. Pag hindi mo nga naman alam, akala mo papel lang to na nililipad. Ay nako, sobrang hina ng kukote. O kung engineer naman siya, baka absent siya sa school. Di niya alam ang strength of materials niya. Okay, so isa yan. Siyempre ito, hindi mo naman ipapatong sa bubong na nakapatong lang. Di ba? Kasi kung ipapatong mo lang, talagang maililipad nga siya. Okay? Dapat, ima-mounting mo ng tama. Okay, sige. Tuloy natin. So, ito yung likod niya. At, almost 3 times ang bigat niya kesa sa ordinaryo na yero. Yan. Tingnan nyo pa. Yung yero, manipis. At ang ginagamit na pang-mounting sa C-par lens, tech screw. O, di ba? Ano yung tech screw? Meron siyang thread lang na ganun. Nakakita ko sa Typhoon Yolanda, nabubunot yun. Sa lakas ng hangin ni Yolanda, itinataas niya yung mga yero ngayon, nabubunot yun, yung tech screw doon. Nakita ko kasi nagpunta ako doon ng December 3 to December 4 to December 13. I was there as a volunteer ng IIE noon. Tumulong kami sa reconnection ng mga services ng mga nalubog na salanta ng mga bahayan sa Tacloban. Yung mga volunteers ko noon, may galing Tuguegarao, si Engineer Nestor Rivera, may galing Bulacan, sila Arnel Lakindanom, merong galing Cavite, 3 sila Governor Jedper De Castro, si Frankie Aguilar, at sino pa? Basta 3 sila. Merong galing Quezon City, Bulacan, may nanggaling din ng Bicol, ng Naga. At sino pa? Meron ding nanggaling sa PESA. Okay, si Sherwin, si Engineer Sherwin. Wala na siya sa PESA. At meron ding nanggaling ng Davao noon na volunteer, all the way from Tagum, Davao. Bumiyahe siya mula Tagum, Davao papunta dun sa Tacloban para lang makatulong kami dun sa mga nasalanta ron.
Kung maalala natin nun, naunang pumunta si President Duterte ng few days after na nangyari yung di ba? Alam niyo naman yung controversial na Typhoon Yolanda na yan, di ba? Yung isang kandidato sa doon nasira kasi alam mo na. Okay? So yan so yung yero kung yero lang talagang mabubunot. Kasi manipis yung yero at text screw lang nakakabit sa kanya. Imagine niyo itong sinasabi ko. Yero, lata, text screw. Ito, ano to? Ito, papakita ko sa iyo. Yung likuran nitong panel, may mga butas. Ayan, Ito, may butas dito sa baba. Ayan, may butas dito, may butas din dito. May butas din doon, may butas din. Sa isang side lang. Yung kabilang side pa niya. So, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa kabila, another 6 din, 12. Pero, usually, ang ginagamit lang natin, dalawa sa side nito, dalawa rin doon sa kabilang side. 4. Makita mo, ito, hindi mo magamitan ng text screw. Hindi mo magamitan ng text screw. Ito, ang gagamitin mo rito, nut and bolt. Tapos, syempre, sinasuggest natin dito, hindi yung ordinaryong nut and bolts kasi kakalawangin. Dapat yung mga stainless nut and bolts. So, kaya, kung hindi man stainless, at least galvanized nut and bolt. Okay? So, yung mga tatanga-tanga na nagko-komento kung minsan sa social media na yun daw panel, ililipad daw, malilipad daw sa pupulutin daw sa kapitbahay, napakatanga. Yun siguro kung baka pag gumawa siya, tinatali lang yan GI wire, yun siguro, malilipad. Kung ganun katanga, no? Pero kung ginamitan mo to ng tornilyo, paano naman kung bakal din pinagkabitan mo, no? Maliban kung tornilyo mo nga, pero ang pinagkabitan mo mismo yung yero lang. Di ba? Siyempre kailangan may diskarte ka. Okay?